Yung mga katek, gumawa pala ako ng video para sa mga tanong sa atin doon sa ginawa kong video about doon sa pag-detect natin ng problem doon sa mahabang cable na ginawa natin. So, may mga tanong kasi dito kung bakit hindi ako gumamit ng fiber o kung bakit hindi ako gumamit ng fiber. Then, anong nangyari na doon sa project na yun at ano na yung naging solutions. So, sasagutin po natin yan para mas maliwanagan kayo kung ba't hindi ba tayo gumamit ng fiber optic doon at anong nangyari doon sa ating troubleshooting mga katek. So, ipapaliwanag natin yan dito para mas maintindihan ninyo kung ano yung actual na naging solutions namin doon sa site. Yung mga katek, ito pala yung video. Ito yung nag-troubleshoot kami gamit yung tester na pinakita ko sa inyo mga katek. So, na-detect natin na yung range ng cables is lumagpas na sa 100 meters. So, ito yung mga tanong din nila na sasagutin natin kung bakit ba hindi tayo gumamit ng fiber optic cable. At kung anong nangyari ba, at ano yung nagawa nating troubleshoot, at ano yung ginamit natin na device para mapagana yung camera doon sa area. So mga katek, ito yung mga tanong dito na masasagot na natin, na mga tanong ng ating mga kapwa nating technician na syempre gusto rin nilang malinawan kung bakit di tayo gumamit ng fiber optic at ano ba yung nangyari dun sa ating troubleshooting. So mga katek, ito yung tanong sa atin. Anong balita sir na nalagyan na ng extender? Gamit kayo boss ng fiber panlatag. Almost 150 na ang haba ng UTV fiber na ginagamit namin kung ganyan kalayo yung camera or uplink papunta sa isang switch. So, tama naman sila sir dito. So, ngayon ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano ba yung ginawa kong troubleshoot dito or bakit hindi tayo naglatag ng fiber optic dito. Maaaring makatulong sa inyo to or maaaring magkaroon kayo ng idea kung bakit natin ginawa ito dito sa ating project. So, shoutout dito sa ating tatlong nagtanong na si Sir Ronel, Sir Joshua, and Sir Marvin. So, salamat sa mga tanong nyo mga katek. Ngayon is papapaliwanag ko rin sa kanila kung ano yung naging solutions natin dito sa project. Yung mga katek, so nag-troubleshoot tayo dito sa video na to na bakit ayaw ma-detect ng switch yung ating camera. So, walang link dun sa switch natin. So, nag-troubleshoot tayo. Ginamit natin itong ating tester. So, na-detect natin dun sa tester na ang range ng cable is nasa 150 meters mga katek, no? So, nilatag kasi yan ng ating mga technician is wala tayo mga katek, no? Hindi tayo nakapag-command sa kanila niya. Nakalimutan ko kasi yon. Andun na kasi yon. So, kailangan gawa na lang namin ng paraan at solutions para hindi masayang yung nilatag na cable. So, bakit ba hindi kami gumamit ng fiber optic dito? Dun sa area ng camera is walang supply, no, ng kuryente. So, wala kaming pwedeng pagtapan ng kuryente dun sa area kasi ay pumayag mag-submeter dun sa area. So, kaya ngayon gumawa kami ng solutions na kailangan magkaroon ng camera doon. Kailangan magkaroon ng camera doon na hindi kinakailangan ng kuryente mga katek. So, yun yung naging paraan namin. So, yun yung challenge sa amin mga katek. No? So, medyo malayo talaga yung area na yun mga katek. Sa around 150 meters o 160. Dapat talaga ang ginamit naming cable doon mga katek is pure copper. Kasi 'di ba yung mga switch ngayon like Hikvision, Dahua ay nagsusupport na ng range ng up to 250 meters mga katek. Lalo na yung mga bagong switches ngayon, yung mga smart switches ngayon. No? So, ang mali lang ng ating mga technician is na ilatag nila is non-pure copper. So, kung pure copper yung nailatag nila doon is kaya naman gumana nung cable. So, sabi ko nga, para hindi masayang yung cable is gagawa na lang namin ng solutions. Then yung oras sa paglalatag ng cable, siyempre kakain din ng oras, no? So, kailangan matapos na namin yung time frame namin dun sa area na yun. So, ganun nga mga katek nangyari. Kaya hindi kami gumamit ng fiber optic cable dun mga katek. Wala kaming pwedeng pagtapan ng kuryente. So, isang camera lang naman yung nandun sa area na yun mga katek. Naglagay pa ako ng PoE switch dun. So, 4-port yung pinaka. So, naglagay pa ako ng PoE switch dun. So, then MediaCon. So, kailangan namin ng power source. Sana nasagot ko sa inyo kung bakit hindi gumamit ng fiber optic cable dun sa area na yon. Sa solutions naman mga katek, ang naging solutions natin dun sa project na yon mga katek, para hindi masayang yung cable na ilatag nila. So gumamit tayo ng
extender. So yung extender natin mga katek is nagsusupport ng 100 meters to 130 meters. Kaya niya ng 130 meters, basta pure copper yung nailatag. Sa scenario natin mga katek, ang nailatag nila is non-pure copper. So, gagawa natin ng solution yun. Talagang challenge din sa amin mga katek. Pinag-isipan namin lahat kung paano yung gagawin. So, maganda rin talaga may mga ganang troubleshoot sa Project Makatek kasi gumagana yung utak mo kung paano mo gagawin. So, ang ginawa namin, so dahil non-pure copper siya, so kailangan up to 100 lang. Tapos walang supply dun sa area, so kailangan gumana siya. So, ang ginawa namin Makatek, nag-cut kami, kinat namin yung cable na nailatag nila ng hanggang up to 100 meters. Then, naglagay kami ng POE extender dun sa up to 100 meters na yun na area. So, hindi na kailangan ng power nun, Makatek, or power source kasi ang power source na magbibigay sa kanya from POE na. So, then, naglatag ulit kami ng cable papunta dun sa out ng ating extender papunta na sa camera, Makatek. So, yun yung naging solutions namin. So, ang nangyari mga katek, yung source namin na si POE switch mga katek, nilagay namin sa number 1 which is yung high POE papunta sa extender namin na up to 100 meters doon sa input or uplink ng POE extender. So tinusok namin yun from switch, then yung out naman ng ating POE extender is papunta naman dun sa camera na may layong 50 meters to 60 meters mga katek na so yun yung naging solutions natin mga katek nung nag-troubleshoot kami. So gumamit lang kami ng POE extender. So wala kasi talagang power source dun sa area. Then ang nangyari is kakain pa ng oras pa naglatag kami ulit ng cable. So then sa device din mga katek is kailangan namin magkaroon ng box doon. So, anong nangyari lang, nagkaroon lang kami ng mini IDF or mini maintenance box doon sa area na yan. Nakasya yung ating POE extender, mga katek. So, papakita ko sa inyo yung diagram, mga katek, kung paano yung nangyari. Then, ano yung gamit kong POE extender dito sa naging solutions namin, mga katek. So, kung gusto niyo na mga ganitong video, mga katek, comment lang kayo. Gagawa natin ng react video yan para mas maintindihan ninyo kung ano yung troubleshooting, kung ano yung mas gusto yung maintindihan. Yan. So, kasi para nag-comment kayo, hindi ko naman maisa-isa yan replyan, mga katek. So, yun lang mga katek. Kung gusto nyo na mga ganitong video, mga katek, i-share nyo yung video ko. So, follow nyo na rin ako, mga katek. So, maraming salamat sa inyo at sana naintindihan nyo itong paliwanag ko. Salamat!